Iinspeksyonin ng MMDA ang iba pa mga pader na may substandard sa Forbes Park sa bahagi ng EDSA. Meron kasing gumuhong pader doon na nasa pulpa sa video. Live mula sa EDSA Ayala, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, ano na ang update dyan? Alam mo, Julius, may mga harang na dito sa bangketa, dito sa northbound lane ng EDSA Ayala Avenue. Pero ito dahil ay ginagawa nga itong bangketa bilang bahagi ng EDSA Rehabilitation at na-timing na nga lang na noong Sabado ay gumuho itong isang bahagi ng pader dito sa Forbes Park. Sa CCTV footage ng MMDA na eksklusibong nakuha ng News 5 ay kasagsagan ng pag-uulan ay makikita ang pagguho ng bahagi ng pader ng Forbes Park sa bahagi ng northbound lane ng EDSA Ayala Avenue nitong Sabado ng gabi. Mabuti na nga lang at nakastop ang traffic light at malayo sa pader ang mga motoristang galing ng Ayala Tunnel. Ang insidenteng yan, agad ininspeksyon ni na Public Works Secretary Vince Dizon at MMDA General Manager Nicolas Torre III. Napamura pa nga si Secretary Dizon. Giit niya dapat imbestigahan ng insidente dahil tila substandard ang pagkakagawa sa pader. Pakinggan natin ang bahagi ng inspeksyon. Ano yan? Tubular. Tubular, hindi man nga semento eh. Tubular sa rin, saka drywall. Naku po, problema itong barang. Ano? Bahagya ito nagdulot ng matinding traffic mula Sabado hanggang Linggo habang inaalis ang mga nagkalat na semento mula sa pader. Nagsagawa ng clearing operation sa lugar ang MMDA kaya kanina balik normal na ang trapiko dito sa lugar. Ayon sa MMDA, gumuho ang pader dahil sa matinding pag-ulan. Pero ang pinaka-problema ayon kay General Torre, ito, pakinggan natin. Substandard talaga eh. Ang top part niya is, ang ginagamit is mga tubular, tapos drywall. Walang ganun eh. Hindi ganun eh. Napakalabo na lulusot yun. So, gusto natin malaman kung paano nangyari na ganun kataas. Iniimbestigahan na ng mga otoridad kung sino ang may pagkukulang sa pagpapagawa ng pader. Kapansin-pansin din dito, Julius, na hindi pantay-pantay ang taas ng mga pader dito at maraming parte ay may lamat na rin at parang babagsak na rin. Pakinggan natin muli ang pahayag ni MMDA. Maliwanag na hindi talaga siya ganun ka-safe dahil ginagawa nga yung sidewalk doon eh, ini-improve natin para lakaran ng tao. Pero kung gano'n naman ang wall sa tabi na anytime ay babagsak pa, especially pag may malakas na ulan, that's something else. Tingin ko medyo dekada na rin yung binibilang ng mga pader na yan. We have to find out muna, sino ba ang gumawa? Sino ba ang nagpagawa nito? No? So, that's the first step. No? In fact, nagpapatulong na rin tayo sa MMDA kasi matagal na rin nilang pino-point out ito. No? Hindi naman daw tuluyang ipapasara ang lugar sa mga dumaraang pedestrian pero pinag-iingat ang publiko lalo na kung lumilindol o may malakas na ulan. Pero bukod nga sa gumuhong pader, may isa pang napansin si Secretary Vince. Uminit ang ulo ng kalihim nang makita ang uka-ukang kalye ng Buendia southbound na bahagi ng EDSA Rehabilitation. Naipon kasi ang tubig dahil sa mga barrier kaya nasira ang aspalto. Si Secretary Vince napamura ulit. Ito ang kanyang pahayag. Ano? Ba nangyari nito eh? Kabago-bago. Eh oh. Ayan oh, hindi ko malabas oh. Kita mo doon oh, tinan mo. Ayan oh. Hindi ko malabas eh. Hindi ko mulusot. Nagsabi po na ulan talaga yung dahilan at yung pag-accumulate ng tubig gawa po noong barriers. So, ang amin po na pagkasunduan ay either tatanggalin or lalagyan ng gaps para wag po nga maipon yung tubig. Kasi although makikita nyo kasi may butas naman yung mga barriers sa ilalim eh. Kaso syempre nababarahan din po siya ng alikabok, ng mga bato. Julius, kung makikita nyo dito sa aking likuran, kumpara nitong nagdaang Sabado at Linggo, may tuturing na normal itong daloy ng mga sakyan dito. So ito ay moderate at hindi pa ito ganong kabigat nga dahil wala namang pasok ang mga tanggapan ng pamahalaan ngayong araw na ito dahil nga bumabagyo. At
Kinuwento rin sa atin ng MMDA kanina, wala na masyadong baha sa maraming kalsada dito sa Metro Manila at kung meron man gutter deep na nga lang ito. Pero ang pinoproblema ngayon ng MMDA ay yung mga kalye na malapit doon sa mga waterways, sa mga estero, dahil sa ngayon ay punong-puno ito ng basura, kaya nga nag-deploy na sila ng mga maglilinis ito. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.